May discrimination. Kasi Bagka. mahirap baga. Pero sabi nga, ay, siguro nga kaya hindi kinikilala ang Diyos doon sa lugar ng ating Panginoon. Kasi brother, di ba hindi naman di ba hindi gumawa ng himala? Hindi gano'n. Hindi gano'n gumawa doon sa lugar na yun. Kasi nga, kulang yung kanilang pananampalataya. At minsan, gano'n din yung nangyayari din sa atin na kung saan, nagkakaroon tayo ng lack of faith. Parang inuunahan pa lang, wala naman tutulong to sa atin. Kailangan talaga strong faith. Wala naman yata. Alam mo walang pag-asa. Parang wala naman yata magagawa to sa atin. Pero yun na nga, yun yung pagkakamaling paniniwala ng iba na kung saan. Kasi nga, hindi pagkakasi nga ang Diyos, hindi pa natin gaanong kilala. Nandun lagi yung ating pagdududa. Lagi lang natin iniisip, to cease to believe. To cease to believe. Ganyan ang tao. Ganun ang tao. Pero, ang Diyos, minsan talagang hanggat, alam mo pa naman ang Diyos minsan, talagang parang alam mo yung parang i-drain kayo. Ano ba brother, palalakarin ka niya sa disyerto ng pananampalataya. Para talagang susubukin ka niya ng sobra-sobra na talagang i-drain ka na talaga niya ng i-drain para lumabas yung pagiging true ni you. Para lumabas yung pagiging tunay mo. Kung talagang tunay ka talaga, mananampalataya ka ba talaga? O talagang sa kabila ng, parang si Hope, di ba? Parang nangyari kay Hope. Talagang dinrain niya, ipinahintulot ng Diyos na maranasan ni Hope yung ganong pagsubok, mawala ng lahat. Pero ipinakita naman, habang dinadanas naman ni Hope yun, mas lalo siyang kumakapit. Kaya ipinakita ni Hope yung kanyang napakatawag dito, yung malaking pananampalataya at pagtitiwala niya sa kanya. Ito yung tinatawag na believing faith o trusting faith. Diba? Yung pagtitiwala ni Hope ay ipinakita talaga niya sa Diyos na yung Diyos na kanyang tinatawag ay hindi siya pababayaan at hindi siya iiwan. At nun nga yung naipakita ni Hope yung ganong pagtitiwala at pananampalataya niya sa Diyos, diba? Ibinalik naman lahat ng Diyos yung lahat ng nawala sa Kanya. Kasi nga tayo kung minsan, hindi lang natin na masyado sigurong kilala ang Diyos. Pero ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Na kung saan, kahit man iwan na daw tayo ng lahat, diba? Iwan tayo ng lahat, pero ang Diyos, hindi niya tayo iiwan. Ganon kabuti ang Diyos sa ating lahat. At yun na nga, sabi nga kanina ni brother, doon sa mga hindi naniniwala, sila yun. Amen ba? Pero tayo na nakaranas at nakasumpong sa Diyos, hindi tayo iiwan ng Diyos at hindi rin natin iiwan ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Palakpakan natin na malakas. Kasi nga, sabi nga kanina sa message, sabi nga kahapon dun sa message, wala naman kayong magagawa eh. Meron ba kayong magagawa? Wala. Kaya lang daw natin nagagawa yung mga ganitong bagay kasi kasama natin ang Diyos. Pero kung magkukulang tayo ng pananampalataya sa Diyos, hindi rin natin magagawa yung mga bagay. Minsan, sabi nga, sa sobrang kagipitan ng ating buhay, minsan ang nangyayari sa atin, instead na sa Diyos tayo kumapit, sa Bombay. Sa Bombay ka nga. Hindi, sa patalim kumapit. Di ba? Dapat daw. Mas kesa sa patalim tayo kakapit, dapat sa Diyos tayo mas higit na kumapit. Kasi yung mga lalapitan natin na tao, kayang pagbaguhin ng Diyos yung puso niyan eh. Isang ano lang, baka naman, kaya nga minsan pag may problema tayo, sabihin natin, Ama, baka naman pwede yung taong lalapitan ko eh, ipuin mo yung puso. Diba? Pero pagka sa patalim tayo, kakapit, parang lalong nagiging mahapdi. Kasi bakit? Nasusugatan tayo. Pero ang Diyos ang handang masugatan para sa atin. Kaya nga kung lalaliman lang natin yung pagtitiwala at pananampalataya natin sa Diyos, hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo
ligaw ng landas. Kasi ang ating Panginoon ang siyang ilaw ng ating buhay na dapat nating sundan. Pero kung tayo ay lalakad sa dilim, baka mahulog din tayo sa Sa bangin. kaya nga, mas maganda na pipiliin natin yung taong lalapitan natin. Dapat lalapitan natin yung taong nagniningning. Nagliliwanag. Pero 100 volts, okay, 1,000 volts. Kasi nga, sabi nga, di ba, kung ikaw daw ay, hindi daw pwedeng maglakad yung parehong bulag. Di ba? Hindi pwedeng maglakad yung parehong bulag kasi pareho silang malalaglag sa hukay. Pero kung kilala natin ang Diyos at buo yung ating pananampalataya at alam niya na sa mahirap nating sitwasyon ng ating buhay, na doon siya lagi, na doon siya parate sa ating buhay. Yun nga lang, minsan, ang ating mata minsan at saka ang ating isip, ang ating puso, minsan laging nadidiliman sa dami ng mga kinakaharap nating problema. Praise the Lord, si Ma'am Tina, yung kanya. Napakataas nung kanyang no? Pero minsan nga, naiisip ko, paano kaya nakakayanan ni Ma'am Tina yung mga ganitong bagay, no? Pero sabi nga ng ating Panginoon, hindi daw yan ibibigay sa atin ng Diyos kung hindi natin kaya. Kanya-kanya ng level yung pagkaya, no? Kanya-kanya tayo ng level ng tawag dito yung Hindi ko na nga alam kung paano kukunin yung mga problema na yan, paano mo Diba? sasolusyonan. Pero Oo. if you trust Pero, God, di ba, if you trust talaga, kung talagang kilala mo talaga si Amang Yahweh, hindi ka bibitaw lalong-lalo na yung hirap ng talagang pinagdadaanan mo, hindi ka bibitaw. Kasi alam mong, siya yung magbibigay sa'yo ng lahat. yes. At ang tao kasi nga, sabi pag nagbigay, merong limitasyon. Pero ang Diyos, walang limitasyon. Amen. Lahat ibibigay niya. Yun nga lang, maging tapat lang tayo sa ating paglilingkod at maging tapat yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Sabi niya nga kanina, hindi lang niya daw ibibigay yung mga bagay na pangsanlibutan na kailangan natin sa araw-araw. Kung hindi, yung mga regalo pa ang ibibigay niya Amen. sa atin. Kumbaga kasi yung regalo nito, ito yung mga tanda ng mga sumasampalataya. Praise the Lord, si Ma'am Mel nag-release. Diba? Meron ng tanda ng Amen. sumasampalataya. Diba? Kaya nga, hindi lang niya ibibigay yung mga bagay na pangangailangan natin sa araw-araw, kundi yung mga pang-spiritual pang bagay ay kayang ibigay sa atin ng Diyos. Na kung saan, napakaganda naman kasi nga alam natin na yung ating gift o power in tongue ay alam natin sa Diyos nang galing. Kasi nga, yung iba kailangan pang umakyat ng bundok para lang makuha yun. Pero tayo hindi na. Kailangan na lang nating magdasal, humarap sa watawat ni Amang Yahweh, magpuri, magpasalamat, at patuloy ay yung pananalangin mong tao sa puso, ibibigay yan ng Diyos sa atin. Kasi Amen. bakit? Ibinibigay yan ng Diyos sa atin kasi alam niyang kailangan natin. Lalo na si Ma'am Nel, kailangan niya yan. Kaya nga siguro nag-release na. Nag-release na yung kanyang kailangan na di ba? Kaya nga, pagka kailangan, ibibigay na ng Diyos. Di ba? Sinusundan na, hinahagilap na. Siguro hindi na makasunod sa imam kasi nagliliwanag. Oo. Lalo na pag galing ka simba. Ay, oo. Kasi dun sa simbahan, parang nakakatch ko yung yung sa altar, yung lumiliwanag talaga. Oo. Sa yung altar. Yung altar diniliwanag. Parang ipinaano sa mata ko. Parang ganun. Kaya nga kasi nga, Kahit po sa dun sa atin, sa Tuesday, lalo na pag si Mama Mary, dun na nag-start yung liwanag. kasi nga naman ang pagbabago naman ng tao ay hindi naman yan madalian. Diba? Unti-unti yung pagbabago lang. Unti-unti. Diba? Unti-unti kang magbabago. Pero Unti-unti. ibabalik na lang. Brad, diba? Unti-unti yan. Habang dinidrain ka niya, yung pinapadaan ka niya sa disyerto na iyong pananampalataya, magtiwala tayo na lahat ng nawala, parang si Job, yung lahat ng nawala sa kanya, unti-unti rin ang binalik ng Diyos sa kanya. Amen ba? Kaya unti-unti. Ano lang Hindi ko yun? naman na hinahangad. Hindi mo na yun. Paano kung ibigay? Praise Praise the Lord. Pasalamat ko sa Diyos. At alam ko naman na mas may higit pa na may bibigay. Pero yung mga hinihiling ako na sabi ko, i-retain. Kung ano yung bibigay
permission ako. Amen. Iba, may mga bagay na pang material, pag kinukuha ni Ama sa akin katulad ng material na bagay, okay lang. Kahit ano sabihin ng mga tao na, ay, si ano, ay wala na, ang sarado na ba o di? Wag na kasi wala nang ilaw. Kasi madilim. Pero tinayo ko, ginamit ko to, tapos may watawat kami dyan, yung flag na, na sinasabi, oh ito, dito may OD. Diba? Kaya So, nga we're still, surviving. Oo. Praise God. Through the help of Amang Amang Yahweh. Yahweh, amen. Diba? Mawala na, sabi nga mawala ng lahat. Huwag lang ang Diyos. Yes, sa Amang Yahweh. Pero, kailangan pa rin natin ang ating kapwa. Amen. Yes. Diba? Kasi kasama natin sila sa buhay. Yun nga lang, kaya nga siguro maraming tao nung panahon ng ating Panginoon, hindi nila pinaniwalaan o hindi sila sumampalataya sa ating Panginoon kasi hindi pa nila masyadong kilala ang ating Panginoon ng panahon na yun, kundi sila ay nalalabuan ng kanilang isip, nabubulagan ng kanilang mga mata. And praise the Lord, sa ating panahon, nagpakilala ang Diyos. Amen. Sa ating panahon, binigay ang pangalan ni Amang Yahweh. And praise the Lord, isa tayo doon sa kanyang pinili. Amen. Isa tayo na para mula doon sa napakaliit nating pananampalataya ay binigyan tayo ng panta. Amen. Ng kapangyarihan na nagmumula kay Amang Yeah. Yahweh. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon at salamat po. Amen. Ito na pala. Ay, kulap tayo.